si Police Colonel Joey Goforth, kasama ho natin. Colonel, live kayo sa RMNDZ XL Manila mula sa Caloocan. Thank you sa oras po. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Good afternoon din po, ma'am. Oo. Sir, natakot lang kami dito kasi kumalat yung video niya. Actually, kumakalat po talaga ngayon. Yung dalawang mag-asawa na pinagbabaril, araw pa ito pinagbabaril, diyan po sa inyong vicinity, sir, sa Caloocan. Ano ho ba yung istorya na ito at ano na ho yung update dito, sir? Tama po, no? Nagkaroon nga po ng insidente rito sa Caloocan, dito sa Barangay 167, San Llano po. Nangyari po ito ng hapon po, mga 2:45 PM po. At ang na-involved nga po rito is, ang motibo po rito is yung agawan po doon sa lupa, doon sa Barangay 167 po, doon sa Llano po. Okay, yung Go ahead, sir, go ahead po. Right now po, yung status po ng kaso natin is na-file na po natin ang kaso, ang murder 2 counts, yung suspect po natin. Dahil doon po sa nasabing incident. Pero sir, sandali sa video, 4 sila. So parang lalabas, sir, yung 3 ay kasabwat. I don't know, sir, kung yun ang nakikita rin po ninyo sa case na ito. Hindi po, ano. Sabi ko nga po, ano, may mga witnesses po tayo na nakakita ng actual na barilan. Yung pagtatagpo po na yun ay nauwi muna sa mga pagtatalo at pagbabantaan bago po yung nangyari yung pamamarit po. Okay. Yung mag-asawa ay nagkaroon muna sila, sir, ng verbal palitan lang ng salita nitong suspect. Opo. Base po doon sa witness natin. Pero sabi ho, sir ng di ba, ng suspect, inagawan siya ng baril, nagkapambuno daw sila, self-defense daw ang kanyang ginawa. Yun naman po ay base po doon sa suspect natin. Of course, alibay lang po niya yon. Ngunit matibay po yung ating witness at saka marami po tayong witness na kinunan po ng statement na nakakita po ng pangyayari na hindi lang naman po silang 3 nung nandoon doon sa pinangyarihan. Sir, yung baril, ano po yung detalye sa baril? Legal? May... lumalabas po, no, na na-recover po natin yung ginamit na baril na caliber 45 po at yung 2 magazine and yung kanyang motorsiklo na ginamit na pangtakas po niya. Yung baril naman po is may lisensya po. Kumpleto po siya ng lisensya, pati permit to carry po. Ilan po ang tama, sir, nung mag-asawa? Bali, nakapagpaputok po siya ng 5 beses po. Lahat yun tumama sa 2, sir? Opo, tama po yun. On the spot, sir, patay yung 2? Opo, on the spot po, patay po yung 2 po. Sir, alam ko, bawal banggitin yung pangalan. Ilang taon po yung 2 biktima, sir, yung mag-asawa? Yung isa po, yung ating, yung lalaki po is nasa 46. Yung babae naman po is nasa 56 po. Samantalang yung suspect po natin is 64. Okay. Lupa, sabi niyo ho kanina. Kung lupa, ano yun, pag-aari ni suspect yung lupa or yung ng mag-asawa yung lupa? Lumalabas po, no, yung suspect po natin is presidente po ng homeowners po doon sa excess lot. At itong lupa po na ito is matagal na pong may nakatira diyan at yung biktima po natin is matagal na rin pong diyan na naka-establish. Ngayon, dahil sa dumadami na rin po yung mga tumitira roon, is nagkaroon po sila ng asosasyon at lumalabas po sa ating investigasyon, ang pinagmulan po is yung encroachment po ng mga lupa po roon. Okay. Kung nakasuhan na ho siya, sir, nasaan po itong si Ginoong 64 years old at ano po yung susunod pong hakbang para hindi na po maulit? Alam niyo, sir, nakakatakot kasi araw, no? Kumakalat pa yung video na ang taas ng sikat ng araw, nangyari, matao yung lugar. Opo. Yung pinangyarihan po is nasa looban po yun eh. At ang kinaganda lang po is mabilis po ang pagre-report po sa atin ng insidente. In fact, bukod po sa mabilis na pag-report po sa atin, is na-i-describe pa po nila kung ano yung suot ng suspect natin at saka yung motor na ginamit na pangtakas. Kaya naman po, nung nag-dragnet po tayo,
inaharang po natin siya doon sa main road po. Si Sir, 64 years old yung suspect po, may mga other cases or complaints na ho ba sa kanya? Wala po, no? Base po doon sa SIRAS natin at saka doon sa operational research natin, wala naman po siyang iba pang tinakasangkutang reklamo, maliban lang po rito. Yung kanya, unavailable to sir, no? Opo, tama po yun. Non-bailable po. Kasalukuyan po, nakakulong po dito sa atin at hinihintay na lang po natin yung kanilang trial po. Sir, congratulations. Ang bilis po ng inyong responde. Sa katunayan, agadong nahuli ang suspect, no? Congratulations sa inyong grupo po. Salamat po at sa inyo rin. Sir, idadaan ko lang ho ito, Kumusta naman ho yung inyong pagtugon sa utos ni DILG Secretary Rimulya, hulihin yung mga pabida-bida sa kalsada, nakahubad, nagiinuman at yung mga minors na nasa labas, hating gabi at pakalat-kalat sa kalye? Opo, bali araw-araw na po natin gagawin ito, no? Bukod po dito sa ating mga pulis po, ay kasama po natin, katuwang po natin yung mga barangay tanod at saka yung mga force multiplier po natin. So dito sa buong Caloocan, sa North and South, dahil 15 substations po ako, 15 po ang talagang araw-araw, gabi-gabi po natin rorondahin yung mga barangay po. At ipapatupad po natin yung mga ordinansa po. Wala pa hong nahuli naman, sir? Yung iba po ay sa mga niwawarningan po natin at binibigyan po natin ng mga citation tickets po. Sir, paano ho natin matitiyak na hindi po malalabag yung human rights, karapatang pantao po nila? Kasi alam niyo naman sir, siguro may background kayo when we say Caloocan nung panahon ng war on drugs, di ba? Bukod po sa atin, kasi yung kasama rin po natin yung CSWD, kasi itong ipatutupad po natin ng curfew, alam naman po natin, ang karamihan po dyan yung mga kabataan at saka kababaihan. So, kasali rin po sila dito sa operations po natin. And meron po tayong kasamang human rights officer po sa pagpapatupad po nito. That's good, ang galing. At sinisigurado po natin na wala ho talaga malalabag, transparent po kami. And kasama rin po natin yung mga barangay at saka force multiplier po. Galing sir. Ang galing po ng inyo pong patakaran dyan at yung pagpapatupad po sa mga batas. At mukhang, sir, ayaw niyo ba maging spokesperson ng PNP, sir? Kasi ang bilis mo makausap, sir. Sir, salamat sa inyo. Saludo kami, sir. Maraming salamat. Mabuhay po kayo. Good afternoon, sir. Ay, salamat din po, ma'am. DZXL